dear beloved, Boss Mike, Cervera! At dismayado ang ating Pangulo? Yan mga kababayan, galit na ho at dismayado ang ating Pangulo. Naku mga kababayan, eto na sinasabi ko. Huwag niyong umpisahan si Pangulo. Pagka yan nagalit, naku baka magtuloy-tuloy yan. Ay nako ha. Galit at dismayado ang ating Pangulo? Yan mga kababayan. So, oo, bago natin puntahan yan mga kababayan, munting paalala lang. Baka naman, isang like, isang share at isang subscribe dyan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag nyo nang ipagkakait yan. Nako, mga kababayan ko. Oh, ano ba nangyari kahapon? Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Yan. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure Yan. para Kahit makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Ano? Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Oh. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Yan. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. May dating yun, mga kababayan, ha? May dating yun, mga kababayan. May dating yun. Oo, yung sinabing gano'n, no? Pakinggan nyo. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Yan, may dating yan, mga kababayan. May ibig sabihin yan. Ha? May ibig sabihin yan, mga kababayan. O, tuloy. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat Yan. sundin ang konstitusyon. Yan. Huwag paglaruan ang mga procedure. Aha. Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law Yan. para ito sa taong bayan, para sa interes ng taong bayan. Yan. Buti pa si Pangulo, no? Kasi yung separation of power ng presidente at senador at ng kongreso, magkakaiba yan, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, yung binanggit at tinuran ni Attorney Claire Castro, para sa akin, mabigat yan. Isang pahiwatig yan na nakabantay ang Pangulong Bongbong sa mga ginagawa nyo dyan kung pumipetiks lang kayo o pinaglalaroan nyo ang batas at konstitusyon. Tingin ko, hindi papayagan ni Pangulo na mangyari yan. Ano? Ngayon, ulitin natin. Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure. Ang naglalaro dyan sa procedure, si Cayetano, si Bato, si Bongo, si Aimee, si Bano, at si lahat yun, sila Villanueva, yung mga yan, yung iba mga bobo. Gaya-gaya, putumaya lang yung iba. Kung saan marami, doon sila. Para bang mga kababayan, kung saan kayo marami, di doon na lang ako. Walang sariling pag-iisip, mga kababayan. Para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Nako. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, Hindi focus ng Pangulo, hindi niya naman trabaho yan pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Yan, pangkalahatan in general, mga kababayan, ha? Pangkalahatan po ito. Itong babanggitin ni Pangulo. Pero, matindi ang pasaring nito. Kailangan din po talaga ng transparency, Kailangan ng transparency. Nagawa ba yan sa Senado kahapon? Yung transparency? Wala ho, mga kababayan. Walang nangyari. accountability sa lahat. Accountability, pinipigilan nga nila. Yung accountability ni Buday na dapat managot ito. Winnie Sagon, thank you naman. Pero pinipigilan ng mga kalyado na mga kalbo na kamukha ni Jack Ma. Oo. At isa pa, yung tinatawag nilang bakla, mga kababayan. Hello.
cut ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Correct. Ganun naman dapat eh. Doon ang posisyon ng Pangulo. Dapat sundin ang batas, dapat sundin ang proseso, dapat sundin ang Constitution. Yun ang gusto ni Pangulong Bongbong. O, kininayo amin. Tuloy. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yan. Pinaglaruan nga nila attorney kahapon eh. Kahapon, pinaglaruan ni Cayetano, ni Bato, ni Bongo, ni Aimee, at ni Robin. Biglang yung dating mananakbo, yung dating nakakulong sa city jail. Aba mga kababayan, ayun no, umaapila sa Senado. Yung pagiging basalagolero at pagiging artista, nagamit ni Robin Padilla, gumawa ng script nila. Kita nyo, no? Matindi, no, mga kababayan? O, tuloy! Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan, Yan. para sa interes ng taong bayan. Sana all, mga kababayan. Sana all. Oo, di ba? Yung interes ng taong bayan ang inuuna. Ganun dapat, di ba? Yun eh. Ha? Ay, nako. Sige, ito na. Extend. PBBM 20 years. Para tuloy-tuloy ang pag-unlad, sabi ni Maki. Kung pwede lang sana eh. Di ba? Prime Minister na lang tayo. Wala nang Senado. Sana nga lang eh. Impeach, Sara. Sabi rito. Convict, sabi rito. Di ba? Richard Kebiab, thank you naman. Dimple Smirnoff, nakaka-disappoint mga senador, sabi ni Winnie Sagon. Ako, Tulpo, nabayaran din. Halaka. Talo na Brad. Sino ang talo? RG. Sino talo? Sino? Term extension, PBBM. Ayan, Unity Part 2, Marcos Dilawan. Ayan na. Grabe, no? Ang tindi talaga ng politika. Walang permanenteng kakampi. Walang permanenteng kaaway. Iisa lang talaga, interest nila. Kailan kaya magbabago ang politika? Alam nyo, mga kababayan, kanina may kausap akong mga abogado. Sabi ko, ang gusto ko na nga at lagi kong sinasabi sa aking vlog, kung wala na tayong makita na magiging solusyon o makakaayos, J-Well, thank you naman, makakaayos ng bansang ito, itong bansang Pilipinas, mga kababayan, baka pwedeng isulong na lang natin na maging colony tayo. Maging colony tayo ng ibang bansa at makipagkasundo. Baka naman sa Kongreso, baka gawan nyo yan, Baka pwede nyo nang ipasayan. Kasi hindi na maaayos ito. Sinubukan nyo na, matatalino. Sinubukan nyo na, mga kababayan, yung bang malaberdugo. Kita nyo, mga kababayan, ano nangyari? Pare-parehas lang eh. Sinubukan natin, napakabait ngayon. Inaabuso naman ng husto. So saan tayo lalagay pa nito? Meron pa ba tayo na nakikitang pag-asa para magawa pang tumino ang bansang ito, mga kababayan ko? Kapwa Pilipino, mga kababayan, itong laban na to, hindi na po tulad noon ang kalaban mo, ibang lahi, Kastila, Hapon, Amerikano, at kung ano-ano pa. Diba? Ngayon, mga kababayan, sabi ni Jax Demoli, colony ng China, nako, malabo yan. Diba? Yan mga kababayan kung ang mangyayari, ganun na lang, kasunduan, na 50 years, hawakan nyo kami. Bigyan nyo kami ng makakasanayan naming mga palatuntunan, mga batas na susundin. At
Kapag ka natapos na, i-turn over nyo na uli sa mga Pilipino na alam natin na magmamahal na sa bansa dahil nakasanayan na nila kung paano yung ibang lahi yung nagmamaniobra ng bayan natin. Kasi ang aasahan pa natin, kapwa Pilipino, malabong malabo na yan. Bata pa lang ako, naririnig ko na na malabo na magamot pa yung kultura ng pagnanakaw ng mga politikong inang-inang yan. Malabong malabo na ho yun. Huwag nyo nang asahan. Maniwala kayo. Sorry, hopeless na ako. Diba? Eto na. Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Ano nangyari? Bakit nagagalit ang Manong Bongbong? Pasok! At dismayado ang ating Pangulo sa kondisyon po ng Secure Hall. Bakit? Hindi na po kasi biro ang sitwasyon sa Siquijor. Oh. Araw-araw may mga brownout at tumatagal ng higit sa 5 oras. Dahil sa kakulangan sa kuryente, hindi makapasok sa paaralan ang mga kabataan. Hindi makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Baksak din ang kabuhayan at napapahamak ang kalusugan ng mga pasyente sa mga health facilities. Problema na rin ang Yung mga bobo rito ng mga DDS, welcome para naman medyo tumalino kayo. Latag nyo kung ano proyekto ni Sara. Di ba, the Explorer? Yung mga DDS na mga bobo, welcome dito sa channel ko. Ngayon, baka pwede naman, para naman meron kayong maiabante, iabante nyo yung mga proyekto ni Buday nyo. Sabi nung abogado na kausap ko, bobo na lang talaga yung mga naniniwala kay Sara Duterte. Di ba? Sa mga matatalinong tao, bobo tingin kay Sara Duterte. Sa mga bobo din syempre. Ang alin, ang kakampi sa kapwa bobo. Di ba? Ito na. Galit na galit. Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, iniikot yung mga lugar na kailangan ng tulong Walang tigil. Bukod sa mga malalaking proyekto, bukod sa pangangailangan ng mga mag-aaral, bukod sa pangangailangan ng mga ospital, nandiyan dyan ang Pangulo. Siya mismo ang pumupunta. Hands-on ang Pangulo. Ito na. Pasok. supply ng tubig. Dapat managot ang mga nagpabaya. Kaya Yan. umabot tayo sa sitwasyon na ito. Nako, patay na kayo dyan sa Siquijor. Nabisita kayo ng Pangulo. Kasi mga kababayan, eto na ang Pangulo nag-iikot. Ngayon, nadiskubre mga kababayan, walang ilaw, walang tubig. Anong klaseng lugar yan? Diba? Buti pa ang Pangulo talagang hands-on sa nawala yung mga DDS. Biglang nagsitakbuhan. Bakit kayo nawala? Kanina napakarami nyo dyan. Diba? Sabi nyo pa dyan kanina, hindi mananalo walang tatalo kay Buday. Nasaan ngayon ang iaabante nyo na proyekto ni Buday? Wala. Bigla kayo nagtakbuhan dahil wala kayong maipakita. Ganyang kahihina ang mga ulo nyo. Natuloy. Ang sabi, dulot ito ng kakulangan sa power supply at lumang power facilities. Nako. Kulang din ang pondo upang bumili ng spare parts at ayusin ang sirang generators. Nako. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang mga dahilang ito. Kaya't agad pong naglabas ng direktiba ang Pangulo Yan. para tugunan ang problemang ito. Una, inutos niya ang immediate deployment ng karagdagang generator sets. Parating na ang 1-2 megawatt modular genset bunga ng koordinasyon sa pagitan ng National Electrification Administration
o NEA at Palawan Electric Cooperative o PALECO. Parating din ang isa pang rental genset mula sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Target po ng mga ito na mabawasan ang brownout habang inaayos pa ang mga planta. Pangalawa, Angelita Marcos Almondia, thank you naman. inatasan niya ni Pangulo ang NEA na pamunuan ng crisis response, kasama dito ang technical support at araw-araw na koordinasyon sa LGU at sa power distributors. Pangatlo, ipinag-utos ng Pangulo ang full legal review at audit ng kasunduan sa pagitan ng SIPCOR at Province of Siquijor Electric Cooperative Yan. o Prosielco. Grabe, no? Layunin nitong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang dapat managot at tiyakin na hindi na ito mauulit. Bukod sa agarang aksyon, inutusan rin ng Pangulo ang Department of Energy at NEA na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Siquijor na dapat po ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. Kita nyo mga kababayan, local government, LGU, di ba kayo nahiya kay Presidente? Si Presidente pa ang susolusyon sa problema ninyo. Mga kababayan ko kasi ang problema sa mga lugar ninyo, huwag kay Pangulo ang sisi. Minsan, tignan nyo rin yung mga mayor, congressman, gobernador ninyo. Kung ano ba talaga ang mga trabaho, tinatrabaho at ginagawa ng mga yan. Baka yan mga nambababae lang. Maraming mga politiko, mga kababayan may mga asawa na nambababae pa Kaya yung mga tulad namin nila Arnold Lopez, wala nang natitira Puta, mga kababayan kita nyo, nagalit na si Pangulo. Yan. May inalatag ding 6-month timeline ang Pangulo. Ito po ang tinatawag niyang short-term solution period kung saan gagamitin ang mga genset para matiyak ang tuloy-tuloy na supply habang pinaplano ang pangmatagalang solusyon. Yun. Sa loob ng 6 na buwan, dapat nang mailatag at maipatupad ang permanenteng sistema para sa kuryente sa Siquijor. Kasama rito ang pag-ayos ng mga planta, transmission lines, fuel logistics at technical standards. At malinaw po ang babala ng Pangulo. SIPCOR has to live up to its commitments. Nako. Kung hindi nila magawa, hindi pwedeng maibigay. Nakaw! We are losing the opportunity to grow Siquijor. Yun! Ang galing mga kababayan. Eto na mga kababayan. Sana ganito si Pangulo, no? Sana ganito. Dapat balaan mo yung mga hinayupak na mga opisyalis ng mga lugar na yan Galit at dismayado ang ating Pangulo sa kondisyon po ng Siquijor. Kita nyo, ang kondisyon ng Siquijor alam nyo, sa totoo lang hindi pa ako nakapunta dyan pero nire-recommenda ng mga kaibigan ko na maganda raw po dyan sa Siquijor. Hindi na po kasi biro ang sitwasyon sa Siquijor. Araw-araw may mga brownout at tumatagal ng higit sa 5 oras. Naku mga kababayan, nabanggit ni Arnold Lopez yung DILG, Naku, mukhang sigurado na si Senator Trillanes, si Mayor, mga kababayan, na magiging DILG Secretary. Nakaw! Sigurado yan, mga kababayan, maraming tataas na naman ang mga kilay dyan. Dahil sa kakulangan sa kuryente, hindi makapasok sa paaralan ang mga kabataan. Nako. Hindi makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Baksak din ang kabuhayan at napapahamak ang kalusugan ng mga pasyente sa mga health facilities. Grabe, lugmok na lugmok tong lugar na to. Ano ba? Sino ba mayor nyo dyan? Mayor! Wala ka bang magagawa dyan sa lugar mo? Wala ka bang magagawa? Hindi mo ba mapaunlad dyan? Subukan mo kaya ako. Mga kababayan.
kahit ganito-ganito yung lingkod ninyo, mga kababayan, marami nang napaunlad to. Tuloy! Problema na rin ang supply ng tubig. Kita Dapat nyo? managot ang mga nagpabaya. Kita nyo, supply ng tubig, napapaligiran nga yan ng ano eh, di ba? Ng katubigan, karagatan. Kita nyo, no? Grabe. Di pa magawa na solusyon yung ganon. Kaya umabot tayo sa sitwasyon na ito. Hmm. Ang sabi, Hmm. dulot ito ng kakulangan sa power supply at lumang power facilities. Hmm. Kulang din ang pondo upang bumili ng spare parts at ayusin ang sirang generators. Kita nyo, spare parts lang ng generator. Wala pang pondo. Saka kayo nakakita ng ganon, mga kababayan. Saan napupunta yung buwis ng lugar na yan? Yung mga amilyar, binabayad. Yung bang mga business permit, mga building permit, at kung ano-ano pang meet. Baka naman nauunit. Wala akong tutulong sa Pilipino, kundi kapwa Pilipino. Yan ang naririnig ko dati, mga kababayan. Walang tutulong sa kapwa Pilipino kung hindi kapwa Pilipino, sabi nila. Ngayon, mga kababayan, ang nagnanakaw sa mga Pilipino ay kapwa Pilipino, mga inang-ina. Tuloy. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang mga dahilang ito. Kaya't agad Hindi ka tanggap-tanggap kay Pangulo yung mga dahilan na ganyan. Simple, kahit sa akin, mga kababayan, hindi uubra yan. pong naglabas ng direktiba ang Pangulo Na? para tugunan ang problemang ito. Ah. Una, inutos niya ang immediate deployment ng karagdagang generator sets. Parating na ang 1-2 megawatt modular genset bunga ng koordinasyon sa pagitan ng National Electrification Administration o NEA at Palawan Electric Cooperative o PALECO. Galing, mga kababayan, ang bilis ng aksyon ni Pangulo. Ang ang galing ng aksyon ni Pangulo. Napakabilis. Parang kidlat, mga kababayan. Nandyan na agad. Oo. Nakakatakot daw sa Siquijor. Kaya siguro, laging walang ilaw. Dahil yung mga paniki doon, mga kababayan, sing lalaki ng tao. Kaya siguro nakakatakot. Oo. Dahil yung mga paniki doon, sing lalaki ng tao. Parating din ang isa pang rental genset mula sa Naku. Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Target po ng mga ito na mabawasan ang brownout habang inaayos pa ang mga planta. Pwede naman palang ganon Hinintay pa talaga si Pangulong Bongbong Ayan, mga kababayan, nagalit tuloy. Mga walang mga kababayan Ay, nako. Pangalawa, inatasan niya ni Pangulo ang NEA na pamunuan ng crisis response, kasama dito ang technical support at araw-araw na koordinasyon sa LGU at sa power distributors. Pangatlo, ipinag-utos ng Pangulo ang full legal review at audit ng kasunduan sa pagitan ng SIPCOR. Kanino ba yung SIPCOR na yan? Kilala nyo ba kung kaninong SIPCOR na yan? Baka naman sa mga bilyar yan. At Province of Siquijor Electric Cooperative. Uy, wag nga kayong manakot. Sabi naman ni Lourdes, dami daw mangkukulam, daming aswang. Ang daming maligno. Ang daming manananggal. Ang daming ek-ek. Oo, maraming ek-ek na paniki. Grabe kayo. Bilyar daw. Talaga ba? Sige, tuloy. O Prosielco. Layunin nitong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang dapat managot at tiyakin na hindi na ito mauulit. Yun, sana. Kasi yan alam niyo sa totoo lang, tourist destination yan Siquijor. Di po ba? Bukod sa agarang aksyon, inutusan rin ng Pangulo ang Department of Energy at NEA na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Siquijor na dapat po ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. Dapat ganun naman lagi. Hindi lang sa Siquijor dapat.
puntahan nyo rin yung ibang mga lugar. May mga lugar-lugar dyan, mga isla na may mga taong nananahan, tumitira. Ang kabuhayan, mga kababayan, ginagamit na ilaw sa gabi, gasera. Ang ginagamit, mga kababayan, na tubig poso na hindi alam kung gaano kalinis ito, hindi sigurado. Ang ginagamit na palikuran, mga kababayan, ay hindi, hindi yung tulad ng ginagamit natin. Kasilyas, mga kababayan. So yun ang dapat tutukan ngayon ng iba pang mga sangay ng gobyerno. Ako, pabor ako dito, si Pangulo, pinangunahan ito. Ang gagawin nyo na lang, mga tauhan ng Malacanang, gagayahin yan. Kapag hindi nyo pa nagaya yan, ewan ko na lang, mahiya naman kayo sa Pangulo, siya pa mismo ang pumupunta, yung aktual na kanyang tinitignan lahat ng problema kung saan yan. So mga kababayan, nako, naabot na tayo ng mahabang oras. Kita-kita po tayo mamaya. So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike, Cervera.